Good morning to all of you, my brothers and sisters. Welcome to City Gospel Church. Today, we will study Luke chapter 5, and the title of my message is The First Disciples. But first of all, let us pray. Lord, we thank you, Father God, for this morning, O God, that you gathered us here, O God, through this Bible study. And I pray, Father God, to bless each and every one of us, O God, in listening to your word, O God. Use me, Lord God, mightily in sharing your word and let your name be exalted. And I pray, Father God, to bring back all this praise and glory into you, O God. And we thank you, Father God, for everything. This was in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Okay, let's open our Bible in Luke chapter 5, beginning verse 1. Let's read this. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed two empty boats at the water edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Nang si Jesus Christ po ay nagtuturo na sa dalampasigan, siya po ay bigla pong dumating yung great crowd. At dito po natin mapapansin o mapapatunayan that during that time, Jesus was naging talk of the town na po siya. Dahil sa mga pinapagaling niya na mga may sakit o through healing at sa mga word of God na sinasabi niya. Kaya po yung mga tao po dito ay pinuntahan po siya at sinadya siya. Ngayon, nung nakita po ni Jesus Christ na ang dami ng tao na dumadating papunta sa kanya, na-press na po siya, kaya po ang ginawa niya, nagpunta po siya doon sa dalawang boat at nakita niya po yung isang fisherman na nagwawash ng kanya pong nets. At siya po ay sumakay doon sa barko. At nung siya po ay sumakay doon sa barko, sa boat, pagkatapos niya sumakay sa boat, nag-ask po siya ng permission kay Simon na itulak itong boat papunta dun sa water para magkaroon siya ng buwelo sa pag-share. At yung boat pong ito ay gagawin niya pong pinaka-pulpit niya. Mapapansin po natin dito, makikita po natin dito yung pagsunod po ni Simon. Si Simon po ay madaling sumunod kay Lord. At para sa kanya, ang pagsunod niyong ito, it is a privilege. Dahil siguro, naririnig niya na rin at nababalitaan niya na rin yung tungkol kay Jesus Christ. At dito na rin, siguro habang nag-share si Jesus Christ, ay nakikinig din siya. Sa buhay natin, pag may pinagagawa si Lord, tayo ay huwag ang mag-atubili na sumunod. Sabi nga dito, ano po ang matututunan natin dito? Point number 1 is to follow the voice of the Lord. Pag may pinagagawa po si Lord sa atin, huwag po tayong mag-atubili na sumunod. Ang sabi niya nga sa Psalms chapter 118 verse 8, it is better to take a refuge in the Lord than to trust in the people. Natatandaan ko lang po dati, when I was just a baby Christian, nagkaroon po ako ng duty sa church at naging member po ako ng evangelism team. At during that time, ang obligation po namin is to distribute na tracts. Ito pong tracts na to, this is the gospel na dinidistribute po namin sa mga tao para po makakilala sila sa Panginoon. My brothers and sisters, naranasan ko po ng pagkabigay ko po ng tracts, na pagkabigay ko ng tracts ay pinunit po ito sa harapan ko at kumbaga pinunit ito. Pagkatapos naranasan ko rin po ng pagkabigay ko po sa tracts ay hindi ito kinuha at pagkabigay ko po sa tracts ay tinapo na lang. Pero po, para po sa akin, okay lang po yun. Sapagkat, although na ganun, masarap pa rin na magpagamit sa Panginoon because it is a privilege. Meron daw po ngang isang kwento, Meron daw pong mag-ama sa isang church na bahagi po sila ng evangelism team. At nung time pong yun, sila po ay, ang kanilang pong duties and responsibilities is to distribute also the tracts sa mga bahay-bahay. Ngayon, nung time pong yun, meron na po silang schedule to distribute the tracts. Nagkaroon po ng malakas po na ulan. At
Nagdesisyon po yung ama niya na sinabi dun sa anak, "Anak," sabi niya ganun, "wag na muna tayong mag-distribute ng tracts ngayon. Sapagkat umuulan, maaaring mabasa tayo at magkasakit." Ngayon, sumagot po itong anak, ang sabi niya, "Father," sabi niya ganun, "siguro wala naman akong ginagawa. Siguro mas maganda, ako na lang ang magdi-distribute na tracts, dito ka na lang sa bahay, at magdadala na lang ako ng payong." At pinayagan po siya ng kanyang ama. At habang nagdi-distribute po siya ng tracts sa door to door, pagpunta niya po dun sa isang door, kinatok niya po ito ng malakas. At hindi po, wala po nagbukas. At pangalawang katok niya, mas nilakasan niya pa po. At wala pa rin pong nagbukas. Ang sabi niya sa sarili niya, pagdating nito ng third at hindi pa ito binubuksan, aalis na lang ako. At pagkatok niya po, sobra pong lakas ng katok niya. Sa sobrang lakas ng katok niya, nagulat po itong siguro yung may-ari at binuksan po itong pintuan. At pagkabukas po ng pintuan, sinabi po ng bata doon sa matandang babae na nagbukas ang pintuan, "Jesus loves you. Ma'am, pakireceive po ito. Ito po ay galing sa Panginoon para po sa inyo." Mind you, my brothers and sisters, nung dumating po yung point na nagkaroon po ng ilang araw or weeks, it's the same thing doon po sa church nila. May nag-testify pong isang matandang babae. At ang sabi niya, during that time of my depression, kumbaga nagtangka siya mag-commit na suicide. Ang ginawa niya, dahil gulong-gulo na daw ang isip niya, ang ginawa niya, kumuha daw siya ng lubid at ng stool. At during that time na ilalagay niya at magpapakamatay na siya, meron daw pong biglang kumatok. Sabi niya, "Istorbo to, itutuloy ko na to." At habang idinidiretso niya yun na po yun, mas lumakas po yung katok. Alam niyo po, during that time, para pong nangusap sa kanyang Panginoon. At pagkatapos, inalis niya yung kanyang lubid at dali-dali siya nagpunta sa pintuan. Alam niyo po ba, pagbukas niya ng pintuan, para daw siya nakakita ng isang batang anghel. At binigyan siya at ang sabi sa kanya ng bata, "Jesus loves you." Pakibasa niyo po itong salita ng Panginoon. At ang nakalagay po dito yung John 3:16, that for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not be perished, but have an everlasting life. Dito niya po napatunayan na may nagmamahal pala sa Kanya. At during that time, nakakilala po siya sa Panginoon, nagkaroon po siya ng bagong buhay. Sabi nga dito, it is a privilege na magpagamit po tayo kay Lord. Full of joy at may purpose po si Lord for everything na ginagawa po natin. Ituloy na po natin sa verse 4. Sabi nga dito sa verse 4, when He had finished speaking, He said to Simon, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." Verse 5, "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and I didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again." Makikita po natin dito ang magandang ugali po ni Lord. Sapagkat nung siya po ay humingi po ng tulong kay Simon, pagkatapos niya po mag-preach, binalikan niya kagad si Simon at niyaya niya pong mangisda. Yung word po ng master dito na binigkas po ni Simon, it is an ancient Greek word, means espitata, means commander, leader, or perhaps boss. Tinawag po ni Simon si Jesus Christ na master. Nandun po yung paggalang niya at respeto niya kay Lord. Matapos po mag-preach ni Lord, niyaya niya po si Simon na mangisda. Ngunit ang sabi ni Simon, sabi niya, "Master, maghapon na po kaming nangingisda at wala po kaming huli kahit isa. Kaya during that time na nakita niyo po kami, we are washing the nets." Ang ibig po sabihin, wala po talaga kaming pag-asa. Ito po yung ginawang excuse ni Simon sa kanya. Pero, ang sabi niya kay Lord, "But if you say so, I let the nets down again." Dito natin makikita, mga kapatid, ang faith po ni Simon kay Lord. Sabihin mo lang, "Panginoon, ay naniniwala na ako." Minsan pag si Lord ay natuwa sa atin, ay talagang ibe-bless po tayo. Katulad ng ginawa niya kay Simon. Sa pagsunod niya, ay niyaya niya kagad si Simon na mangisda.
Sa nangyari po kay Simon, dito po natin makikita yung magaling pong mangisda si Simon. Because he is a professional fisherman. Ang professional fisherman po, hindi po basta-basta yan nanghuli ng isda doon sa mababaw, but in the deep sea, kumbaga doon po sa kalaliman ng dagat, sapagkat nandun po yung mga isda. Pero during that time, ginawa na po niya yung best niya, pagiging best niya as a fisherman, subalit wala po siyang nahuli. Pero, ang sabi dito, nang sabihan siya ni Lord na mangisda, although nasa tingin niya imposible, pero dahil sa sinabi ni Lord, naniwala po siyang makakahuli po siya ng isda. Dahil alam niya na kasama niya si Lord. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kasama po natin si Lord sa ating pong puso. Kaya hindi niya po tayo pababayaan. Minsan, ganon din tayo. Kahit anong pray natin, ay hindi pa rin tayo sinasagot ni Lord ang ating hinihiling. Para tayo si Simon na wala tayong huling isda. Pag nangyari po ito, minsan nalulungkot tayo, nadidepress tayo sa buhay. Parang ang feeling natin, pinabayaan na tayo ni Lord. Lord, pinabayaan mo na ba ako? Pero makikita natin dun, nang niyaya si Simon ni Lord, nandun yung faith. Ibig sabihin nito, wag po tayong mawalan ng pag-asa, my brothers and sisters. Pagkat nandyan si Lord sa puso natin at tiyak, hindi niya tayo pababayaan, manampalataya lang po tayo sa Kanya. Ano po matututunan natin dito sa point number 2? Believe that God is our great provider. Maniwala po tayo that we have a generous God. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Naalala ko lamang po dati, that was 2017, kami po magkakapatid ay nag-start po kami ng business. Yung tinatawag na architectural design firm, kumbaga. Alam niyo po ba, nung mga unang araw po, wala po kaming project kahit isa. Kaya po, kami po ay naggawa po kami ng brochure, at yung mga brochure na yun ay dinistribute po namin from different malls, from different clubhouses of different subdivision. Pero, wala po kahit isang nagpapagawa. Nung time po na nakahiga po ako dun sa higaan, ako po ay nag-iisip, umiikot po yung aking pong paningin, Lord, paano pag hindi kami magka-project, paano na to dito? Lahat po ng isip ko, ginagamit ko na. Para po ko si Simon nung unang araw na hindi niya pa nakikilala si Lord, wala pong huling isda kahit isa. Kami po, wala pong project kahit isa. Subalit, during that time po, yung kapatid ko po kasi, in behalf of owner, nagpapaupa siya ng bahay. Ngayon, meron pong umupa sa kanya na tenant at doon sa base subdivision namin. And to make the long story short, yung tenant po na nangupahan ay pumasok doon sa opisina. At pagkapasok doon sa opisina, naiwan po yung ng tenant, hindi ko po alam, parang yung plancha o yung computer na nakasaksak. At nagkaroon po ng sunog doon po sa lugar namin. Nasunog po yung kanilang bahay at pagdating ng tenant, wala na po natira sa bahay, sa mga gamit po niya. Ngayon, hiyang-hiya po itong tenant doon sa owner. At dahil businessman naman siya at may budget naman siya, then ginawa niya po, binili niya po itong bahay at lupa. At syempre, nung binili niya itong bahay, kinakailangan ipagawa niya. Kinakailangan niya magpa-design. At doon po kami nagka-project. Mind you, my brothers and sisters, pag magdi-design ko po ng nasunugan, ito po ay 50%. Kung matatandaan niyo po yung gold, bago po siya nagiging gold, dumadaan po siya sa apoy, di ba? Para po kaming dumaan sa apoy, na nasunugan po yung una naming project. Pero alam niyo po ba, nung pagkatapos po ng apoy na yun, para po ako nakakita ng isang isda, pangalawang isda, at sunod-sunod na po yung mga project po namin. Ganun po, God is a great provider. God is a generous God. Amen po ba? Tuloy na po natin, no? Sabi dito sa verse 6,
And this time, their nets were full of fish. They began to tear. A shout for help brought their partners in other boat. And soon, both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Nung binaba na po ni Simon yung net dahil sumunod po siya kay Lord, makikita niyo po, kung napanood niyo po yung Jesus of Nazareth, makikita niyo po siya, pagbaba niya ng net, makikita po natin na wala huling isda. Subalit, nung siguro nag-pray na siya kay Lord, nung binless siya ng Father, makikita po natin dun sa pelikula na bigla po may kumislap doon sa karagatan. At pagkakislap po dito, sabay pong talo ng isang isda, dalawang isda, tatlong isda, at nung sobra pong dami ng isda, hinihila po ito ni Simon at hindi niya na magawa pang hilahin, nagpatulong po siya sa mga kasama niya sa kabilang boat. At mind you, my brothers and sisters, yung dalawang boat ay halos lumubog na sa sobrang daming huli nila ng isda. Ganon din po tayo. Pag minsan tayo po ay gumagamit ng ating pong sariling lakas at hindi natin sinasama si Lord, tayo po ay nabibigo, di ba? Sa buhay natin, pag tayo gagawa sa mga bagay, gagamit tayo ng sarili nating effort, minsan parang ang bigat at walang nangyayari. Kasi ginagamit natin todo yung isip natin at nagre-rely po tayo sa ating pong sarili. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Subalit ang lahat, kapag daw ang lahat ng ginagawa natin ay pangungunahan po natin ng prayer at pangungunahan po natin ng faith. At kung ano po yung nakasulat sa Word of God ay sinusunod po natin, si Lord po ang siya pong tutulong sa atin at tayo po ay makakahuli ng maraming isda at tiyak na makakaranas tayo ng blessing after blessing because sinunod po natin at inuna na natin po si Lord. Let's continue in verse 8. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. Verse 10, his partners James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Nung nakita po ni Simon na sobrang blessing niya na ang dami nilang huli ng isda, inisip niya po yung kanyang kalagayan. Sabi niya, ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat, hindi ako deserving na makatanggap ng gantong blessing. Kaya po ang sabi niya kay Lord, "Lord, please leave me. I'm such a sinful man. Lord, layuan niyo po ako. Ako po ay isa pong makasalanan." Dito natin makikita ang pagiging humble ni Simon. Kaya si Jesus Christ ay lalong natuwa sa kanya. Ang point number 3 po natin dito, no? Sabi nga dito, no? Be humble before the Lord and always confess that without God, we are nothing. Tayo ay laging magpakumbaba at tayo walang magagawa kung tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Pag tayo po ay lalapit o magpe-pray kay Lord na mapagkumbaba, tulad ng ginawa po ni Peter, na siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya siya po ay tinaas ni Lord at siya po ang tinawag na maging first disciple. Sabi nga nung kuya ko nung nabubuhay pa, 2 step backward, 1 step forward. Ibig sabihin po nito maging mapagkumbaba po tayo. Huwag po natin tingnan yung ibang tao na mas mababa kaysa sa atin. At huwag naman po nating tingnan ang ating sarili na mas mataas kaysa sa kanila. Manatili po lamang tayong humble kay Lord. Gaya ng sabi ni Simon,
na, Lord, hindi po karapat-dapat sa iyo. Ako po ay isa pong makasalanan. If we open our Bible in Matthew chapter 9, verse 9 to 12, ang sabi po dito, no, as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciples. Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Verse 10, later Matthew invited Jesus and his disciple to his home as a dinner guest, along with many tax collectors and others, these reputable sinners. But when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with such scum? Verse 12, when Jesus heard this, he said, healthy people don't need a doctor, sick people do. Verse 13, then he added, now go and learn the meaning of this scripture. I want you to show mercy, not offer sacrifices. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who knew they are sinners. Sabi po ni Lord, ang healthy people daw ay hindi nangangailangan ng doktor. Subalit, ang sick people ang nangangailangan. Sabi niya, ako ay nagpunta dito para sa mga makasalanan. At hindi ako nagpunta dito para sa mga self-righteous na ang tingin nila sa sarili nila ay napakataas. Ang isa pa dito, no, mapapansin natin, ay lalong nagkaroon ng faith si Simon. Kasi bago sila nag-meet ni Lord, alam niyo po ba na nahil na ni Lord yung mother-in-law ni Simon? Sabi nga dito, no, sa Luke chapter 4, verse 38, after leaving the synagogue, that day Jesus went to Simon's home, where he found Simon's mother-in-law very sick, with very high fever. Please heal her, everyone begged. Verse 39, standing at her bedside, he rebuked the fever, and it left her. And she got up at once, prepared a meal to them. Tiyak na nabalitaan po ni Simon na pinagaling ni Lord ang kanya pong mother-in-law. Lalo pong, kaya nung nag-meet sila ni Lord, talagang nandun na yung faith niya eh. At nandun na yung respeto niya, kaya niya tinawag na master si Lord. At ang partner niya na si James and John, son of Zebedee, ay na-amaze din dahil nung sila po ay ginawa rin pong disciples ni Jesus Christ tulad po ni Simon. At ang sabi ni Simon kay Lord, Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you'll be a fishing for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Huwag kang matakot, ang sabi ni Lord. Simula ngayon, ikaw ay magiging mangingisda para sa mga tao. At nang sila ay nakabalik sa dalampasigan, iniwan po lahat ng bagay sila at sumunod po sila kay Lord. Imagine, my brothers and sisters, di ba? Nung pagbalik daw nila sa dalampasigan, no, iniwan na nila. Sayang naman yung mga isda. Sana binenta. That's only in my own opinion. Pero hindi po natin nalaman kung ano pong nangyari. Kaya po, my brothers and sisters, ano po ang matututunan natin dito sa kwentong ito? Point number 1, follow Jesus, follow the voice of the Lord. Pag sinabi ni Lord, wag tayong mag-atubili na sumunod sa Kanya, kagaya ng ginawa ni Simon. Point number 2, believe that God is our provider. Maniwala po tayo that we have a generous God. And point number 3, be humble before the Lord and always and confess that without God, we are nothing. Tayo po ay magiging mapagkumbaba at wala tayong magagawa kung tayo po ay nakaiwalay kay Lord. Tandaan po natin, my brothers and sisters, pagkasama po natin si Lord, nandun po yung protection and blessing ni Lord. Imagine na lang po, kung si President Duterte po ang pumunta sa bahay ninyo, siguro lahat ng pangailangan natin, hindi lang siguro na sardinas o yung bibigay sa atin, siguro mas maganda pa, dahil presidente po yun ng Pilipinas. How much more po, si Lord ay nasa puso natin, which is the King of Kings and the Lord of Lords, di ba? Kung yung si Simon, nung nakasama niya, nung hindi niya pa po kasama si Lord, wala po siyang huling isda. Pero nung nakasama niya po si Lord, sobrang dami ng huling isda, di ba? Ibig sabihin, anumang pagsubok o problema sa buhay, meron tayo, just have faith to God na malulutas po natin lahat ng bagay at hindi po tayo iiwan kailanman ni Lord. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, don't love money, be satisfied with what you have,
For God has said, I will never leave you, I will never abandon you. Tayo po ay magpagamit kay Lord, katulad po ng ginawa po ni Simon. Kung tayo po ay binless ni Lord, i-share po natin yung gospel na kung paano tayo binless ni Lord, ay i-bless din po yung masishare natin. At tayo po ay maging fisher of people like Simon. Bago po ako magtapos, gusto ko po muna magkwento po sa inyo, just a little minute na lang po. Nung time pong yun, when I was just a baby Christian, napakainit ko po sa Panginoon. I want to turn the world upside down. Lahat po minsan yung nakakatabi ko sa jeep, sinisharan ko. Yung nakakatabi ko dun sa opisina namin, sinisharan ko. Lahat po ng tao gusto ko pong sharan. At during that time, nandun po ako sa church. Kagagaling ko po sa church. Ako po ay naka-long sleeve. At syempre, bago ka umarap kay Lord, gusto mo, poging-pogi ka, gano'n, naka-long sleeve ka, mag-church ka. At ako po ay may dalang napakalaking Bible. At that time, my brothers and sisters, yung bahay po namin ay nandun po along sa kalsada. At nandun po yung bahay po namin. Pagbaba ko po ng jeep, hindi ko po ini-expect, naka-long sleeve po ko, laki po ng Bible ko, sinigawan po ko ng dalawa kong kuya na nag-iinuman at kasama yung mga barkada nila at sinabi sa akin, Pastor! Kamusta ka na, Pastor? Alam niyo po, hindi ko po alam kung mapipikon po ako dahil binubuli po nila ako. Pero para sa akin, okay lang po yun. Ang ginawa ko po, pinag-pray ko po sila kay Lord. Dahil alam nyo naman po, ang hirap pong sharean ng magkakapatid dahil ang hirap nga, pero ang ginawa ko po, sinaran ko po sila at pinag-pray ko po sila kay Lord. Alam nyo po ba nangyari? Yung dalawa ko pong kapatid na yun ay nagpunta sa Saudi Arabia at sila po ay nakakilala sa Panginoon. At yung tumatawag po sa akin ng pastor ay talagang naging pastor na. At yung pong kasama niya, na kapatid ko ay kasama na sa church. At ganun din po yung aming pong buong pamilya ay nandun din po at every Monday ay may Bible study. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Dahil hindi po natin alam. Maging fisher of man po tayo, katulad po ni Simon. Yun lang po at maraming pong salamat. Thank you, Lord. Let us pray. I pray, Father God, thank you very much, Lord, for this moment, O God. We thank you, Father God, for your word and let thy name be exalted. Help us, O God, to apply these things into our lives, O God, and help us, O God, to strengthen always, O God. And I bring back all these praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord.